Handa ang Philippine Ports Authority na makipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para masigurong walang nangyayaring pagkatenga sa mga supply ng pangunahing bilihin sa merkado. Sa isang press conference sa Malacanang, sinabi ni Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago na makikipag-ugnayan ang PPA sa Department of Agriculture at Bureau of Customs para i-monitor ang pagdating at pag-alis sa pier ng mga kargamentong naglalaman ng mga pangunahing bilihin. Ito ay para maiwasan ang pinaghihinalaang hoarding sa mga pantalan ng mga consignees ng imported goods sa kanilang shipments. Na sa patuloy pong pakikipag-ugnayan natin sa Department of Agriculture ay nagkasundo po tayo na magko-conduct pa po tayo ng mas maigting na monitoring po, no? Particular, hindi lamang po sa bigas kung hindi iba pa pong prime commodities katulad po ng karneng baboy, manok at ng sibuyas, para ma-monitor din po natin kung yun nga pong ganitong kaugalian na naiiwan po sa ating mga pantalan, yung mga shipments ay nangyayari din po sa ibang mga commodities. Sa parehong press conference, pinasalamatan naman ng DA ang PPA sa pagsisiwalat sa halos 700 containers ng imported rice na nakatenga sa mga pantalan sa Maynila. Again, we would like to extend our gratitude and thanks to the Philippine Ports Authority, especially to GM J. Santiago, para po mapabilis na action nila regarding dito sa napaulat na 888 na container. Matatanda ang tinipo ni GM Santiago ang mga miyembro ng media sa Manila International Container Terminal nitong September 19 para ipakita ang daang-daang nakatenggang container ng imported na bigas. Sinabi rin ni GM Santiago na pagkatapos ng pagsisiwalat na ito, pinull out na ng ilang consignees ang kanilang rice shipments mula sa mga pantalan sa Maynila. Ayon sa datos ng Port Management Office NCR South, nitong September 25, nasa higit 16 million kilograms na lang ng mga imported rice ang nasa mga pantalan sa Maynila. Malayo na ito mula sa naunang ulat na halos 24 million kilograms ng imported rice na nakitang nakatenga sa mga pier. Pinag-aaralan pa umano ng Department of Agriculture kung may krimen nga bang nangyayari sa pagkatenga ng mga imported rice sa mga pantalan sa bahagi ng consignees. Nitong Miyerkules, September 25, bumisita naman si House Speaker Martin Romualdez sa MICT upang inspeksyonin ang mga container ng imported rice na hindi pa nakukuha ng kanilang consignees. Sa kanyang pagbisita, kinausap ni Romualdez si GM Santiago at si Customs Commissioner Bienvenido Rubio patungkol sa patuloy na pagmumonitor sa mga kargamentong naglalaman ng mga imported na pangunahing bilihin. Sa sumunod na araw, September 26, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Layunin ng bagong batas na ito na palakasin ang sektor ng agrikultura sa bansa sa pamamagitan ng pagsugpo sa mga iligal na gawain na nagpapahina sa supply ng mga pangunahing bilihin at nagpapataas sa presyo nito, kabilang na rito ang hoarding at smuggling.